Ating alamin na magiging lagay po ng panahon ngayong araw na ito mula sa weather forecaster ng Pag-asa na si Ana Cloret. Magandang araw po sa inyo, Ms. Ana. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Update po tayo sa binabantayan nating severe tropical storm na si Bebinka. Huli po natin na mataan sa layong 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon at yung kanyang tagay na lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilo sa bilis na 20 kilometers per hour at sa ating pagtaya ay posible itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng hapon or gabi at dahil nga nasa northeastern boundary ho ito ng ating area of responsibility ay posible rin ho itong lumabas by Saturday po ng umaga. At sa ating pagtaya ho, itong bagyong si Bebinka, yung kanyang international name, ay hindi ho makaka-apekto, direkta makaka-apekto sa ating bansa dahil mananatiling malayo ho ito sa ating Philippine landmass. Pero yung habagat, yun ho yung ating minomonitor na kung saan posible magdulot ng malakas na mga pag-ulan, lalo na po sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. At ngayon maghapon po, inaasahan pa rin natin na dahil dito sa trough ng bagyong si Bebinka at yung habagat, magdudulot ho ito na maghapong makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Ganon din ho sa bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, the rest of Visayas at Mindanao ay makakaranas din ho ng mga pag-ulan dala ng habagat. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi ng ating kapuluan, wala pa hong epekto ngayong maghapon itong habagat, pati na rin po yung bagyong ating binabantayan, kaya magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon ngayong maghapon. May mga pag-ulan pero panandalian, buwas na lamang po ito sa hapon at sa gabi. At yes po. Right, Ms. Ana, tama yung nabanggit po ninyo itong binabantayan nating Bebinka sa labas ng PAR. Posibleng pumasok po ito bukas? Friday ng hapon or gabi, and then lalabas din po by Saturday po ng umaga. Uulanin po ba ang ating bansa over the weekend? Posible ho, mataas ho ang tsansa na kahit dito sa atin sa Metro Manila ay makaranas ho tayo ng mga pag-ulan over the weekend. Pero yun nga po, may kalakasan ng mga pag-ulan yung expect natin for the next 2 to 3 days sa may Southern Luzon, Palawan, Mindoro area, Western Visayas, Zambopen at yun po yung nakikita natin na posible po makaranas ng malakas na mga pag-ulan po, lalo na po sa weekend. Gaano kalakas po itong bagyong ito, ma'am? At pag pumasok po ito ng PAR, ano po ang pangalan ng bagyong ito? Sa ngayon po, ay nasa severe tropical storm category po ito, pero nakikita natin na posible din po itong umabot pa sa typhoon category sa mga susunod na araw dahil nga po nandyan nga po siya sa may karagatan, kaya bukas din po or pagpasok niya sa PAR bukas, posible ay nasa typhoon category na rin po ito. At yung mga pag-ulan po dahil sa habagat, yun po inaasahan natin na posibleng intense ang mga pag-ulan lalo na po sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas at sa northern at western portion ng Mindanao. At yun po, yung mga areas po na akin nabanggit, doble ingat po sa ating mga kababayan po, dahil posible ho ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At kung sakaling man po na ito ay pumasok na sa ating PAR at nagiging pagpasok na po sa PAR, bibigyan po natin ito ng local name. Ferdy po yung kanyang magiging pangalan. Maraming salamat po sa update. Pag-asa Weather Specialist Ms. Ana Cloret.